Rian Ramos Michelti at Samantha Panlilio ng bugbog ng nagnakaw umano ng malalaswang litrato nila. Mainit na pinag-uusapan ngayon online ang controversial na isyong kinasasangkutan ng kapuso actress Rian Ramos at beauty queens na sina Michelle D. at Samantha Panlilio matapos magsampa ng reklamo ang personal driver ni Rian Ramos sa National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y illegal detention at physical injuries. Ginulantag nito. So, hi guys. So, mag-comment muna tayo doon mag-comment muna tayo doon sa word na nambogbog. Kasi, 'di ba nga parang hindi naman natin paalam kung ano yung totoo, no? Pero itinanggi na ito ng mga abogado nila ni Michelle D. at Rian Ramos. So, ang point natin doon is, may possibility ba na totoo? Siyempre meron kasi, siyempre iimbestigahan pa yan. Hindi naman siguro gagawa-gawa lang ng kwento yung tao, 'di ba? Na ganito ganyan kung hindi totoo, 'di ba? Ano naman ang makukuha niya kung iaano niya. So, ang accusation, kinuha daw yung mga litrato. So, ang tanong, anong klaseng litrato 'yon? Bakit kung litrato lang na normal, bakit mo ikakagalit, no, kung makuha yun ng isang tao? So that photo maybe very siya, no, na controversial na litrato. Kung ang litrato na yan ay magagalit ka na kung may makakuha niyan, di ba? Anyway, let's continue. Ang social media platforms sa huling linggo ng Enero. Ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng seryosong aligasyong ito? Ayon sa balita, ang nagreklamo ay si Bonifacio Baro, 40 taong gulang, na nagsabing siya ay pinahirapan, ikinulong at sinaktan umano sa loob ng kondominium ngunit na tinitirhan ni Rian at D. sa Makati City. Di ko mag-gets yung point na pinahirapan at kinulong. Di ba kung may misunderstanding na kayo, bakit mo papapahirapan ang tao? May pera naman sila kasi mga artista sila. Bakit hindi na lang nila tanggalin agad sa trabaho, 'di ba? Hindi ko kasi makita yung point na bakit pahirapan mo pa yung tao at ikulong. Kung totoo kung totoo. Kasi pwede ka namang mag-hire na lang, 'di ba? Mag-hire na lang tapos forget, 'di ba? Hindi ko gets no bakit mo pa kailangang ikulong, bakit kailangan mo pang saktan, 'di ba? Hindi naman magrereklamo ang isang tao kung wala ka talagang ginawang masama, 'di ba? Kung tinanggal mo lang, 'di ba? Bakit naman magrereklamo 'yon sa iyo? So anyway, let's continue. Sa salaysay ni Baro, sinabi niyang naganap ang insidente matapos siyang akusahang kumuha ng isang ampaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan na pag-aari umano ni Michelle D. Anya pinigilan siyang makalabas ng ngunit, pinalian at inusisa. Idinagdag pa ni Baro na umabot siya sa puntong ninais niyang tumalon mula sa ika-39 na palapag ng gusali upang makatakas sa sinasabing pananakit at pagkakakulong. Ang detalyeng ito ay agad umani ng sari-saring reaction online. May mga nagduda, may mga nabahala, at may mga nanawagan ng masusing investigasyon. Kasama ng kanyang reklamo ay pinakita rin niya ang mga pasa at sugat sa kanyang katawan na sinasabing ebidensya ng umano'y pananakit. Dahil dito, lalong naging intense ang diskusyon sa social media platforms. Dagdag pa sa kontrobersya ang pagkakadawit ng pangalan ni Samantha Panlilio, isang beauty queen at public figure. Ayon sa balita, kabilang siya sa mga inireklamo ng driver, kaugnay ng umano'y illegal detention at physical injuries. Sa ngayon, wala pang detalyadong pahayag mula sa kampo ni Panlilio, kaya't marami ang nag-aabang kung magsasalita rin ba siya upang linawin ang kanyang panig. Bago ang isinampang reklamo kay Baro, nauna nang nagsampa ang kasong qualified death, si Michelle D. laban sa kanya. Ayon sa kampong ni D, inamin umano ni Baro ang pagkuha ng mga larawan at ibinalik ang ilan ngunit hindi raw lahat. Dahil dito sinibukan umanong bawiin ang mga nawawalang litrato na siyang nauwi sa tension. So ayun na nga guys, no? So kung mga litrato lang, kasi hindi kasi ini-explain, kung sa mga balita ba, hindi naman i-explain kung anong klaseng litrato. Litrato lang sinasabi. So, for sure, yung litrato na yan, either
may pagkaiba, no? May pagka-something yan kung bakit mo ikagalit yung ano, kumbaga may privacy talaga ang litrato na yan. Kasi normal naman yan, 'di ba? May mga tao na kukuha ng litrato ng fans kasi fans sila ng artista na yan, 'di ba? Kukuha ng litrato dahil ano nila, remembrance nila. Litrato na normal ha, yung parang nagpapa-picture ka sa idol mo. Pero ito, parang bakit big deal ang isang litrato? So let's continue. Dinala sa pulisya si Totoy Nerian at Michelle dahil umano sa pagnanakaw niya pero pinakawalan siya at na-dismiss ang kaso dahil walang pagpapatunay na siya talagang nagnakaw ng ampaw. Bukod dyan, naglabas ng pahayag ang kampo ni Michelle D. at Rian Ramos sa pamamagitan ng kanilang abogado. Ayon sa kanila, itinatanggi nila ang aligasyon ng illegal detention. Ayon sa kanilang legal counsel, walang naganap na illegal detention at idiniit na si Baro ay malayang nakakakilos at siya ay residente rin umano ng naturang unit. Dagdag pa ng abogado, ang isinampang reklamo laban sa dalawang personalidad ay maaaring retaliation lamang matapos maisampa ang kasong qualified theft laban sa driver. Sinabi rin ng kanilang kampo na handa silang harapin ang investigasyon at sagutin ang mga paratang sa tamang panahon at sa ligang nga ba ang mga nasa. Ayon sa kanyang blind item for number 1 Beauty Queen. Yung ka-triple ni Beauty Queen starts with letter S and letter R. Bale nakapatong si RKS habang nakaupo si Beauty Queen sa mukha ni S tapos magka-holding hands naman si R and Beauty Queen. Hi na hi si S. Nakwento niya sa mga kasama niya yung triple adventure with Jawa and pageant winner, kaya nakarating sa akin, say ni Shan. Kapag yung beauty queen kumakain ng blank-blank ng isang artista, does it make her bisexual or tomboy? O pwede naman kumakain kahit straight, say ni Shan sa post. Ito yung ano guys, yung parang blind item ni Sian Gasa. So, well, hindi naman natin maano yung sexuality ng isang tao, no? Kung siguro doon sila comfortable. Pero kasi, ang point doon is, bakit kayo magpipicture-picture ng ganyan, tapos kung saan-saan nyo lang ilagay, 'di ba? Kasi hindi nyo naman napatunayan pala na kinuha niya talaga yung picture. Kaya nga, 'di ba, pinalabas siya kasi wala naman kayong patunay na kinuha niya talaga yung picture niyong dalawa. Kumbaga kasi, minumulto kayo ng sarili niyong multo. Kasi bakit? Bakit ka matatakot na makuha yung picture kung wala ka namang tinatago, 'di ba? So 'yon. Pangalawa, bakit ka mag-accuse ng tao na kinuha yung picture? Ano naman ang motive niya or motive niya? For sure, may motibo yung tao, 'di ba? Hindi naman kukuha lang ng picture na ganyan na importante kung wala siyang motibo. Ano ang motibo niya, 'di ba? Pangalawa, kung wala ka naman talagang tinatago sa pagkatao mo, hindi mo kailangang matakot kung sino makakuha ng picture mo. So, hindi natin sinasabi or kino-confirm ang blind item ni Sian Gasa. Sinasabi lang natin, hindi tama yung manakit ka, magkaso ka, dahil lang nag-accuse ka na yung tao ay nanguha ng isang picture, napakababaw na dahilan. Unless na lang, kung talagang yung picture na yon ay may kababuyan ka din ginawa doon, no? So, yan lang ang ating mako-comment sa ano na yan, sa topic na yan. So, sa sexuality, wala tayong pakialam sa sexuality nila kasi normal naman yon. Pero, yung manakit ka ng tao, o 'di ba? Ikulong mo diyan o anuhin mo diyan kasi nang accuse ka na may kinuha siyang picture sa iyo, doon yung mali. 'Di ba? Kasi hindi mo naman napatunayan na siya pala talaga ang kumuha. So kung may CCTV ka na siya talaga yung kumuha, ayun, pwede yon. Pero kung wala ka namang patunay na kinuha niya yung picture, na kung tutuusin, ang babaw-babaw naman ng dahilan. So let's